Okay. Hindi pala naka-record kanina. Pero that being said, sabi ko nga, the ultimately for me, the message of Book of Amos is not just about the warning of the coming day of the Lord, but this is God's redemption and call for restoration. Amen. And mababasa natin yan. Kung nabasa niyo na yung buong chapter 9, makikita niyo yung message yan sa bandang huli kung paano ang Panginoon, on how God will restore and redeem His nation. Yeah. So let's focus now on chapter 9. We can read here, sabi dito sa verse 4, verse 1 hanggang 4, ang pinakang main message niya is God's inescapable judgment. Parang sabi nga dun sa ibang nakalagay na pupunta daw sila sa langit o pupunta sila sa lupa, pupunta sila sa impyerno alam mo yun, parang they can hide from God. Pwede silang magtago sa Panginoon, pero nakikita lahat ng Diyos. God sees everything. And to some, it may sound na nakakatakot naman to. Si Kuya Kenneth parang nakikita lagi ba ng Lord kapag may nagagawa akong mali. Pero ako personally, it didn't come across as nakakatakot, but it come across na unang-una, kilala ka ng Panginoon. Pangalawa, He also sees you kapag ikay nahihirapan, napapagod, nasasaktan. God sees you. And it is the same thing with yung sa verse 1 to 4, pinakita dito na hindi natin matatakasan talaga kung ano yung judgment na gagawin ng Panginoon. Pero mamaya, didiscuss natin further kasi hindi naman doon nag-e-end yung story. So, the verses 5 to 10 naman focuses on Israel being sifted. Mamaya pag-uusapan din natin yung what does it mean by being sifted among other nations. So God will sift his people to purify the sinners face judgment, but the faithful are preserved. Yan. Pag-aaralan din naman natin yan mamaya. And yung verse 11 to 12 talks about the restoration. Ito yung sinasabi ko, the restoration of the tabernacle of David. So basically, when we talk about tabernacle of David, ibig sabihin parang yung kingdom ni David or the nation of Israel and also his lineage. Kaya parang very prophetic din siya kasi yung Tabernacle of David will also talk about his lineage o yung lahi niya, which is very prophetic kasi alam naman natin na sa lahi ni David magmumula si Jesus. So through Jesus Christ, magkakaroon ng restoration na tinatawag. And last one is from verse 13 to 15. God talks about naman dun sa abundant restoration. So, sabi ko nga, ang message ng Panginoon, hindi siya lagi nagtatapos sa you will be judged, there will be ruin, there will be damnation. It doesn't always end like that. And it is the same with the book of Amos. Sabi dito, God will restore Israel fully, providing prosperity, security, and blessings in the land. So that's the summary of the book of the chapter 9, and makikita natin kung alam mo yun, ang bilis ng shift from judgment to restoration, from ruin to redemption na message ng Panginoon. And makikita natin na I think two characters na matututunan talaga natin dito sa character ng Lord dito is the first one is God of justice. Amen. God is God of May putol-putol ba yung ano ko? Yung sound ko? Anyone? O rinig niyo ako ng malinaw? Medyo patol-patol po. Ah, putol-putol. Sorry. Wait lang. Paano ba? Try ko magpalit ng wifi. Yan mo nga, mahal. Try mo sa Hello? Sound check. Hello, hello, hello? Okay, Hello, okay rinig na niyo sa ako? Thank you, Ate Rosnel. Okay na? Yeah. Hello, hello, hello. Hello. Hello, Jenny B. Malinaw ba yung sound ko? Hindi na putol-putol. Hello?
May nag-chat na. Okay na sa akin. Yun. Thank you, thank you. Sige, let's continue. So, with that being said, let's continue with our lessons na matututunan natin. So, like what I said, merong dalawang character na makikita natin dito ng character ni God, kung ano ba yung who he is and ano yung character niya. First, he is God of justice. Although ang Diyos ay maawain, he is merciful. Siya ay he is a merciful God. Aside from he is a merciful God, he is also a God of justice. Ibig sabihin, hindi niya lang ino-overlook yung mga sin, hindi niya lang basta, ibayain na yan, okay na yan. Wait naman ako, hindi siya ganon. But he is a God of justice. But also, ang second thing na we can learn from God about this book and also this chapter is God of redemption. So, pwede ba nating i-chat dyan sa chat box natin? Sabihin natin dyan is justice and redemption. Yeah. Justice and redemption. Ibig sabihin ng Diyos ay Diyos ng justice, but He is also God of redemption. Yeah. So we will proceed with our three lessons that we can learn and pwede nating matutunan pagdating dito sa sa chapter 9. First one is God's justice is inevitable. Hindi ko masabi ng tama yung inevitable. 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 God's justice is inevitable, but God's grace is available. Yan. Ibig sabihin lang nung inevitable is hindi matatakasan or hindi siya may iwasan o hindi mo siya matatakbuhan. Sabi nga dito, kahit pumunta ka sa impyerno, pagtago ka sa langit, or pumunta ka sa kailaliman, kahit taasan, yung justice talaga ng Lord will be served. But let it be known na His grace is also available for you. So let's read from the next chapter. Sabi dito sa chapter 9, Amos chapter 9 verse 2, he says in his word that though they dig down to the depths below, from there my hand will take them. Through they climb up the heavens and above, there I will bring them down. So kahit pa sila saan kayo pumunta, kahit saan pa kayo tumakas, kahit pa sabihin makalimutan mo na yung nagawa mo ng mali, magkakaroon talaga ng justice. Pero ano ba yung sinasabi ng ano? This is the Old Testament. So yun yung note ko lang. This is from the Old Testament. So right now, we are living in the New Testament. Sabi dito, under the old covenant or the Old Testament or on the sa lumang tipan, chronic disobedience brought judgment and harm, while faithful obedience brought prosperity and protection. Sa Old Covenant, madali lang yung rules eh. Madali lang yung law na tinatawag. It's either you have to follow the book of law, yung sinasabing utos ng Diyos na binaba ni Moises. So if you obey it fully, kapag sinundan mo siya ng buo, then God will bring you prosperity and also protection. Ibig sabihin, pag sinundan mo yung batas, magkakaroon ka ng pagpapala at magkakaroon ka ng protection. On the other hand naman, kapag ka nag-disobey ka, there will be judgment and there will be harm. So that is in the Old Testament. So it is based on your ability to obey. It is based on your ability na makasunod dun sa utos na yon. We are all familiar with the Ten Commandments. 'Di ba? Familiar naman tayo din sa 10 utos. But actually, there is hindi lang 10 yung utos na nakalagay doon. Almost 600 laws yung nakalagay doon. And ang ano kasi doon, ang criteria, sa mundo kasi natin, siguro sa Pilipinas, ang criteria, basta naka 75% ka, basta nakapasa ka ng 75%, pwede na yun. Okay na yun, pasado na yun. But God's criteria is either perfect or may mali ka. It's either perfect, it's either pass or fail. Walang excellent, walang achiever, walang ganun. It's either you follow all of it ng 100% o hindi. And ganun nga magiging cost niya. Kapag ka na-obey mo siya lahat, there will be prosperity, there will be protection. Pero kapag ka hindi mo naman siya nasunod lahat, there will be judgment and there will be harm. So if you look at it, parang mahirap to ah. And that is the reality. Siguro wala naman siguro sa ating naka-obey lahat nung lahat ng utos na yun, di ba? Tama ba? O ako lang dito ang makasalanan. Lahat naman tayo dito nagkasala, lahat tayo dito nagkamali. No one is, alam mo yun, wala naman sa ating perpekto.
And that is the reality. God says in the book of Romans na for everyone has fallen short of the glory of God. Sabi doon ay lahat ay nagkamali, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. So if this is God's criteria, lahat tayo nag-fall short, lahat tayo hindi nakapasa doon sa criteria niya. So in reality, or kung ano yung deserve natin, ang deserve talaga natin, we deserve the judgment and we deserve harm. Pero this is the good news. Sabi dito sa Deuteronomy, sabi niya, Deuteronomy 28 verse 15. However, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all his commandment and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you. Yun yung judgment na tinatawag. Pag hindi mo nasunod lahat, sabi sa Old Testament, yung mga curses na yan, yung mga kulam na yan, yung mga, ano bang Tagalog sa curse? Sumpa, yan, lahat ng mga sumpa, sa inyo yan. Yun ang sabi sa Deuteronomy. Sabi din sa Leviticus, if in spite of these things you do not accept my correction but continue to be hostile toward me, I myself will be hostile toward you and will afflict you for your sins 7 times over. So we can see na kapag hindi ka sumunod, you will be judged. Kapag sumunod ka, you will be prospered. Pero alam nga natin na lahat tayo nagkamali, lahat tayo nagkasala. Kaya every one of us, ang deserve talaga natin, ang bawat isa sa atin, ang what we deserve is curse. What we deserve is judgment. What we deserve is harm. Pero this is the good news in the New Testament. Sabi dito, today, believers under Jesus Christ are no longer judged by their ability to perfectly obey the law, instead through faith in Jesus Christ. This is the good news. Dahil nga lahat tayo, bawat isa sa atin, is wala tayong kakayanan o wala ni sino man sa atin ang able para makasunod dun sa laws na binigay ng Panginoon, sa lahat ng alituntunin, lahat ng batas na binigay sa atin ng Panginoon, nagkaroon ng Panginoon ng isang plan para ma-redeem tayo. So all of us are supposed to be in danger. Lahat tayo supposed to be in judgment. All of us supposed to be, dapat nasa harm lahat tayo eh. Pero the good news is, hindi na natin kailangan, hindi na yun ang pamantayan ngayon ng Panginoon. Hindi na yung ability natin to perfectly obey the law, hindi na siya tungkol sa kakaya natin na sumunod sa batas, kundi through our faith in Jesus Christ. Kundi tungkol na siya dun sa ating pananampalataya kay Jesus Christ. So, si Jesus yung nag-fulfill ng law, si Jesus yung nakasunod lahat dun sa law, and tayo yung nakinabang doon. Sabi dito sa Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curses of the law by becoming a curse for us. Amen. So lahat tayo, yung niredeem niya tayo, 'di ba sabi doon, kapag hindi mo na obey yung law, may curses para sa iyo. Pero sinabi dito, lahat daw tayo, bawat isa sa atin ay yung curse na para sa atin ay napunta kay Jesus. Kaya nga sabi dito ay curse of the law by becoming a curse for us. Hindi niya lang biner o binuhat yung lahat ng curse o sumpa, kundi siya yung naging sumpa para sa atin. Sa ibang version o sa ibang verse, sabi doon, He who knows no sin became sin for us. Siya na walang kasalanan ay naging makasalanan para sa ating lahat. Yan. And sabi, it is written, Curse is everyone who is hung up on the pole. Meron ba kayong kilala na sa Bible na hinang sa pole o nakasabit sa pole? O isang tao na nakapako sa krus? Siya din yung tinutukoy dito. Sabi, it is written, Curse is everyone who is hung up on the pole. And yun yung sinasabi that si Jesus ay napako siya at siya ay sinumpa para maging kabayaran ng ating mga kasalanan. And we can read na nakasusulat dito, di ba? It is written. Ibig sabihin niyan, when we heard that it is written, it talks about, ibig sabihin niyan, yan ay kinote from the Old Testament. And you can read, nababasa natin yung part na yan ng Old Testament sa Deuteronomy 21:22-23. Check kung ako nakalagay dito. Yan, sabi dito ay, it is about how to treat a person who has been executed for a crime under Mosaic law. So ang pinapako lang o yung mga nilalagay lang sa poll nilalagay lang sa mga poll is yung mga taong mga nagkasala or someone na
alam mo yun, meron silang nagawang kasalanan o mga kriminal. Pero si Jesus, kahit wala siyang kasalanan, siya yung napako para sa atin. Kaya nga, kapag ang isang tao iniisip niya na siya ay makakapunta sa langit o makakapunta siya sa mapupunta siya sa heaven through his works, hindi siya mangyayari. We are not saved through our works. Hindi tayo naging maliligtas o hindi tayo magkakaroon ng salvation o hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng ating mga gawa. Kasi sabi nga natin, yung gawa natin is hindi siya perfect, hindi siya umabot dun sa pamantayan ng Panginoon. Kaya nga sabi niya dito, before the verse 13, sabi dito sa verse 10, for all who rely on the works of the law are under a curse. Ang sinasabi diyan, kung gusto mo talagang sundin yung sinasabi sa law, kung gusto mo talagang sabihin mo sa sarili mo na hindi, kaya kong sumunod, kaya kong gumawa ng mabuti. Sabi dito, those who rely on the works of the law are under curse. Kapag iniisip mo pa rin na maliligtas ka sa pamagitan ng sarili mong gawa o maliligtas ka sa pamagitan ng pagsunod mo sa batas ng Panginoon, and then sabi dito, you are cursed. Kasi kung nilalagay mo yung sarili mo dun sa batas, pinapatunayan mo na hindi mo nga talaga kaya, then you will be cursed. 'Di ba? And yun yung pamantayan na sa New Testament. It is not about your works. Sabi dito, we are no longer judged by our works. Hindi na tayo ginajudge ng Panginoon dun sa ating ginagawa. Hindi na tayo ginajudge ng Panginoon sa pamamagitan ng mga actions or our obedience of the Mosaic law, sa law ni Moises, kundi sa ating pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya nga sabi nga sa Bible, nakalagay doon, those who believe are not condemned. Lahat daw na nananampalataya kay Jesus ay hindi na sila condemned, hindi na sila guilty, hindi na sila parang hindi sinasabi doon na parang hindi na sila i-judge. They are not condemned. Those who sabi sa Bible, those who believe are no longer condemned. But sabi niyo sa sunod na verse, nakalagay doon that those who do not believe are already condemned. So, dalawang pamantayan lang pala para malaman kung ikaw ay i-judge ng Panginoon. Kung ikaw ay nanampalataya, you believe that Jesus Christ died for you, forgave your sins, loved you, nagbibigyan ka ng pananampalataya, binigyan ka ng biyaya, binigyan ka ng pag-ibig, ng kapatawaran. If you believe that Jesus Christ died for you, and ibig sabihin, God will no longer judge you. You are no longer under the curse. Amen? Pwede bang i-chat natin dyan sa chat natin? I am free. I am free. Ibig sabihin, when we say, we are free from God's judgment, we are free from condemnation, we are free from the shackles of sins, we are free from death, kasi binayadan na yan. Di ba lahat naman ng binayadan ay libre na? Pag binayadan mo na yan, sa'yo na yan, libre na yan. And sa kabilang banda naman, kapag hindi ka naman nanampalataya, then you will receive judgment. Kaya nga, pagka naririnig natin na parating ng judgment ng Lord, parating ng the day of the Lord, parang malapit nang dumating ang judgment niya, tayo mga Kristiyano, bilang mananampalataya, hindi tayo natatakot sapagkat we know that we are no longer judged according to what we do, but we are judged according to our faith in our Lord Jesus Christ. Amen? Sana po malinaw para sa bawat isa na itong sinasabi ko. Sa believing under grace does not remove responsibility, it changes the source of empowerment from the self-effort to the Holy Spirit. So, ibig sabihin pa rin, Kuya Kenneth, di ba sabi mo, hindi na tayo ginajudge by our works. Ibig pa sabihin nun, pwede na akong gumawa ng lahat ng gusto kong gawin. Kasi, basta mo, niwala na lang ako kay Jesus. Basta, nakataas ka ng kamay, Kuya Cart. Opo, Wait, may tanong lang ako sure, bago. sure, sure. Di ba po sabi nyo sa Bible po, ano, tawag dito? Paano naman po yung mga, sa lumang tipan, yung mga nakagawa ng kasalanan na hindi nakakilala kay Jesus Christ? Paano po sila, ano, tawag dito? Positive. Ganon. Okay, very good. Thank you sa tanong mo. Napakaganda ng tanong mo Thank you, and thank you. parang it shows na parang meron ka talagang curiosity dun sa nangyayari. Actually, meron din talaga silang way kung paano sila nakikleanse yung mga sin nila. Thank you for asking.
yung question. Before kasi, ganito yung sistema ng kung paano babayaran yung mga kasalanan eh. So, for example, a person, kunwari ako, meron akong nagawang kasalanan, ang gagawin ko, sabi kasi sa Bible, for the pay, ano for the wages of sin is death. Ibig sabihin sa Tagalog, sabi niya sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So every time that we sin, dapat merong mamatay. And yung mamamatay dapat na yun ay ikaw, hindi yung physical death but it is spiritual death. So during the Old Testament, nung time na yun, wala naman si Jesus. Kanino sila magkakaroon ng faith? Paano sila magkakaroon ng paano sila magliligtas? Wala naman si Jesus Christ doon. Doon pumasok yung idea of sacrifice. So the idea of sacrifice or sacrifice yung pagsa-sacrifice is ganito. Dapat makahanap sila ng isang perfect sacrifice, walang sugat, walang diferensya na mga hayop, walang hindi batik, walang batik-batik, walang basta hayop na perpekto. It's either a dove or a lamb. Ngayon, yung lamb na yon, ang gagawin dun sa lamb na yon, dadalhin siya sa temple. Tapos yung hayop na yon, siya yung magiging sacrifices para sa iyo. So yung sin mo is pupunta ka sa church, pupunta ka sa temple, then you will bring your sacrifice, dadalhin mo yung hayop. Then yung sins mo is ililipat doon sa hayop na yon, tas yung hayop na yon yung mamamatay on your behalf. So that's the concept sa Old Testament. So kapag ka nagkakasala ang tao, they just offer their sacrifice and then papatayin yung hayop na yon. And kapag ka dumanak na yung dugo, dumanak na yung blood ng hayop na yon, ang mangyayari sa kanya, yung sins mo, nabayaran na kasi ang nagbayad na nun ay yung hayop. Pero as you can see, siguro, nai-imagine nyo na, for example, ako, nagkasala ako, siguro may isip ko nun, ay pagka ako nagkamali ulit, ang gagawin ko na lang ay mag-o-offer na lang ako. 'Di ba? Siguro naiisip niyo yung ganun. Pag ako nagkasala, mag-o-offer na lang ulit ako ng panibagong hayop. And that's what actually happened during that time. Na yung iba, gagawa lang sila ng kasalanan and then they will offer a sacrifice. Magkakasala sila, they will offer a sacrifice. Magkakasala na naman sila, and they will offer another sacrifice. And sabi sa Bible, nagsawa na ang Panginoon, nagsawa na si Lord, nagsawa na si God dun sa mga sacrifices nila. Kaya nga, if you can read the Bible dun sa Old Testament, makikita mo yung temple, hindi talaga siya kagaya ng mga churches sa atin, yung mga temple sa atin na yung alam mo yung malilinis, tsaka mababango. Hindi ganun yung mga churches talaga, puro dugo. Kasi nga, sobrang daming tao nagkakasala eh. They have to sacrifice and then sin, sacrifice, then sin, sacrifice, then sin. Pero ngayon, during the New Testament, or the New Covenant, ang naging sabi doon, nagkaroon na lang daw ng isang sacrifices. Nagkaroon na lang ng isang sacrifice, which is yung isang perfect na sacrifice na yun is si Jesus Christ. Parang yung pictures ng mga animals dati, si Jesus Christ na ngayon. Kaya nga ang tawag sa kanya is the Lamb of God. Kung familiar kayo siguro sa mga kanta ng mga Katoliko, di ba may kantang siya ang kordero ng Diyos? Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Yon. So Jesus became the sacrifice for mankind. Si Jesus Christ yung naging kabayaran ng kasalanan sa ating lahat. Basahin natin yung mismong sa verse sa Bible. Hanapin ko lang, wait lang. Yon, sabi dito sa Hebrews 10:10, and by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Ibig sabihin, hindi na kailangan si Jesus Christ mag-sacrifice ng paulit-ulit. So, ganun ka makapangyarihan yung blood niya na hindi siya kagaya ng blood ng mga hayop dati na kapag ka nagkasala ka, ang cover lang niya is for that specific period of time. Parang, kuwari, Monday to Friday, yun lang yung kasalanan mo noon. Edi yun lang yung bayad nung hayop na yun. Pero ganun makapangyarihan yung blood ni Jesus Christ, yung sacrifices niya, that all our sins, ang sinabi kasi dun sa verses all eh, ibig sabihin, your sins from the past, your sins from the present, and your sins from the future, are all covered
by the blood of our Lord Jesus Christ. Amen? So yon, ganon. Meron ding sacrifice, meron ding death, meron ding judgment, pero ang ginagamit nila noon, gumagamit sila ng mga hayop as a sacrifice during that time. Pero it requires us, kung mababasa nyo, it requires faith pa rin na kailangan mo pa rin manampalataya na yung sin, yung sacrifices mo all during the Old Testament is kailangan pa rin tanggapin ng Lord yung sacrifices mo. Kasi kapag ka hindi tinanggap yung sacrifices mo, ibig sabihin, hindi napatawad yung kasalanan mo. And that is the same ngayon, na yung sacrifice ni Jesus is enough and accepted by God na dahil doon, tayong lahat ay napatawad yung ating mga kasalanan. All, sabi doon sa verse doon is all, lahat. Kahit pa gaano kalalim, gaano pa kadami, gaano pa kalala yung kasalanang nagawa mo, God pays it all. Lahat, lahat yun bayad na. Lahat yun binayadan na ng Panginoon. Amen. Nasagot ba yung tanong nyo? Nasagot ba yung tanong? Thank you, Yon. brother. Okay na po. Thank you, Carl. So, ganun siya. Ganun yung nangyayari before. Hindi si Jesus Christ na naging ano. Pero sabi ko nga, ang Old Testament kasi is just a picture or just a shadow of kung ano yung darating. So, kung mababasa natin sa Old Testament, yung talagang nangyari sa Old is just a shadow or parang foreshadowing lang siya kung ano yung mangyayari. So, lahat ng ginagawa nila from Old Testament, yung story na Moses, story na Noah, story na Jonah, is all picture of Jesus Christ. Lahat talaga sila patungkol lang din kay Jesus Christ. So yon. Thank you for asking. Yan. Number two. We will proceed with the point number two. Sabi dito, sifting, God's sifting is refining and not destroying. Ito naman ay para sa mga mananampalataya. So if you are not familiar kung ano yung sifting, ganito siya. Alam niyo ba yung wala akong makita mas maayos na picture eh. Pero ganun siya. Yung hindi binabayo eh. Inaano, ano bang tawag sa ganun? Yung para maiwan yung mga binhi dun sa ano, sa sifter. Tapos lumilipad na yung mga ano. Ano ba sa Tagalog yung ganun? Hindi ang bayoy ganun eh. Basta yan, siguro alam niyo naman yung sinasabi ko yung sa pamagitan ng pictures. Yung mga ano, yung mga balat niya is nililipad, tapos yung mga binhi talaga ng kuwari ng bigas, sila yung natitira. Bayo na. Hindi naman bayo yun. Niloloko mo ko. Yan. Sabi dito sa Amos 9:9, For I will give the command and will shake the people of Israel among all nations as grain is shaken in a sieve. Ito yung sieve. Kanina, yan yung sieve. And not a pebble will reach the ground. So God shakes and tests his people, but not to harm them, but to separate chaff from grain. Yung chaff, yung ano, yung balat ng grain. And from hypocrisy, from truth, trials refine faith like gold in fire. Yan, sinasala. Yung verb nung ano, nung sieve, sinasala. Pero nakalimutan ko kung anong pangalan dun sa gamit. Yun. Sabi diyan, hindi parang sa ano, sa ang siguro ang pwede kong magamit ditong example is parang sometimes we may feel pag dumadanas tayo minsan ng pagsubok, minsan dumadanas tayo ng especially ikaw naiisip mo na nagpe-pray naman ako, nananalangin naman ako, may faith naman ako, but dumadanas pa rin ako sa pagsubok. Bakit dumadanas pa rin ako sa pagkakataon na parang ang layo ng Panginoon sa akin or nafe-feel mo sometimes na bakit dinadanas ko tong pagsubok na to. Pero I believe that all our trials may purpose siya. Hindi lang siya para pabayaan ka or para iano ka ng Panginoon na bahala ka diyan, ang tigas ng ulo mo. Hindi siya ganon. But I believe and ito talaga yung character ng Panginoon that when God shakes you, para kanyang inaano, nire-refine eh. Parang kagaya din nun, sa sifter. Yung mga grains, yun yung mga totoo, yun yung mga legit. Na sa pamagitan ng mga trials and testing na nangyayari, nasasala talaga ikaw, parang natetest ka talaga. Sabi dito, sa 1 Peter 1:7, sa unang Pedro 1:7, ang ginto, bagamat nasisira, di ba parang kino-confirm actually, kino-compare actually tayo sa ginto. Sabi dito, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. So, yung ginto, nilalagay siya sa fire, sinusunog siya sa apoy para malaman kung ano yung legit. Tapos yung mga hindi talaga legit, natutunaw or nawawala. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit
na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papurihan, dadakilain at parangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. So yun, parang it is a pictures or a message na sometimes God will allow trials or testings or problem or situation sa buhay natin na magiging cause para ma-shaken tayo. Pero it is a proof or it is isa siyang parang nagpapakita lang or parang pinapakita niya, ginagawa niya yon so that para masala tayo, para matest tayo, matest yung faith natin. So thank God, parang isipin niyo na lang na si Lord para siyang farmer. So sineshake niya yung sieve sa mga ano natin para matanggal yung galit mo, ma-clean yung sarili mo, parang sa pag nagsisieve ka din ng bigas, pagka hinahagis na ganun, parang iniisip mo na pa, may iba pang Tagalog dun eh. Basta yung ginaganon, tapos ginaganon yung bigas. Hindi ko malaman kung ano yung mismong exact word. Pero, yun nga, parang ang si Lord, para siyang farmer, tapos siya yung naggaganon sa'yo, tapos ginaganon kanya sa bigas. And then, parang may isip natin na, ano yung ginagawa ng Lord? Pero, sinasala ka lang ng Panginoon parang to bring you purity and maturity. So, paano natin may apply ito sa mga buhay natin? So, first, when life feels unstable, trust the farmer's hand. Sometimes, pag may trials ka, may problema ka, meron kang pinagdadaanan sa buhay, sometimes maiisip mo na, ano ka to, Lord? Ano yung ginagawa mo sa buhay ko? Pero sometimes you just have to trust na kahit anong sitwasyon, hindi ka iniwan ng Panginoon. Hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan at hindi kanya ah hindi yun yung plano niya sa'yo na ganun lang yung mangyari sa'yo. Na for the sake of doing it because God has plans for everyone. Pangalawa, sabi dito, allow trials to draw you closer, not bitter. Kapag dumadaan tayo sa pagsubok, instead na ma-feel mo na lalayo ako kasi parang ba't ako ginagawa ng Lord na ganito. Instead na ganun, mas maging ano sa ating sa puso natin dahil dumadanas ako sa pagsubok, dumadanas ako sa problema, dumadaan ako sa testing, maging call lalo siya sa iyo na mas lumapit sa Panginoon. Ako personally, ganito ako eh. Na kapag may mga trials talaga ako, problema ako, ang talagang nilalapitan ko yung Panginoon, Lord, hindi ko talaga kaya. Ikaw yung mag-rescue talaga sa akin. Ikaw yung gumawa sa akin. Ikaw yung mag-alis sa akin dito sa hindi magandang sitwasyon ito. And what I can testify and what I can share to you is yung talagang kabutihan ng Panginoon sa buhay ko na hindi niya ako pinabayaan. All the problems and trials and testing na pinagdaanan ko, I cling to God and nung hinawakan ako ng Panginoon, hindi niya ako binitawan. Pangatlo, let God remove pride, fear, or sin that weakens your faith. So, yan yung pwede nating minsan tinetest tayo ng Panginoon, dinadarang tayo sa apoy para matanggal yung mga yan, yung pride, yung fear, lahat ng mga sin sa buhay mo, yung mga ano sa buhay mo so that naman napapalitan naman siya ng mga fruits naman ng Lord. Mapalitan naman siya ng mga bunga, ng mga bagay na nagbibigay sa atin ng pananampalataya. Sabi, under grace, God's sifting happens through conviction and not condemnation. So, dalawang bagay yan eh. Meron kasing, nung nag-aaral ako, meron silang tinatawag na ano bang tawag din sa ESP? Meron silang tinatawag na, alam niyo yung konsensya? Yung parang nagsasabi sa'yo, mali yan, ganito yan. Di ba parang may lalo na sa Pilipino, napaka anong concept, yung konsensya. Pero pwede nating ma-divide siya into two things, conviction and condemnation. So conviction, ito yung pangungusap sa iyo ng Panginoon na kinukonvict ka at sinasabi sa iyo kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kuwari may ginagawa ka, naisip mo parang mali ito. God will convict you na mali yan. Pag condemnation naman, ay ito naman yung pumapatungkol naman sa character mo. Parang inaatake niya naman yung character mo. Sabi dito, under the grace or in the New Covenant, we are no longer condemned. We are being convicted. Kino-convict ka ng Panginoon. So anong difference nun, Kuya Kenneth? Paano ko malalaman na yung nagsasalita sa akin, nangungusap sa akin ay demonyo ba to? Or Diyos yung nangungusap sa akin?
Pag may nagawa kang isang bagay, it is conviction kapag ka sasabihin sa'yo ng Diyos o ng banal na espiritu na mali yung ginagawa mo, ganito dapat ang gawin mo. So, from nire-rebuke ka and then kino-correct ka. Pero kapag condemnation naman yung naririnig mo, ito napakahalaga na malaman natin. Pag condemnation naman, ang tinitira niya, hindi yung ginagawa mo, kundi ikaw mismo ang tinitira. For example, ako, kunwari, meron akong girlfriend, kunwari. Ngayon, yung girlfriend ko, nagalit ako sa kanya. Tapos ay minura ko siya. Ikaw kasi, ganito ka, PI ka. PI ka, PI ka, PI ka, ganun, ganun. Paano natin malalaman na yung isang bagay ay conviction or condemnation? Conviction, pwedeng sabihin sa akin ng Panginoon, dapat hindi mo minumura yung girlfriend mo. Mali yan. Hindi yan bunga ng, hindi yan nanggagaling sa Panginoon. So that is conviction. Tinatama niya yung mali mong ginawa. Pero condemnation naman, ang maririnig mo, sasabihin pag condemnation naman, nagaling sa kaaway, ang sasabihin nun, wala ka kasing kwentang boyfriend. Kung ako dyan, hiwalayan mo na yan. Alam mo yun, pag conviction, ang inaatake niya is yung action mo, yung ginagawa mo. Kino-correct niya yung ginagawa mo. Pag condemnation naman, nakafocus siya na wala kang kwentang tao, galit ang Diyos sa'yo. Parang nakatuon siya sa character mo or pagkatao mo. And maging malinaw po sa bawat isa sa atin na sabi ng Panginoon in His Word, in the Bible, that in sa Romans 8:1, that there is no condemnation for those who are in Jesus Christ. Minsan may maririnig tayo nagko-correct sa atin sa ganun eh na ikaw ay ganito, hindi ka na mapapatawad ng Panginoon. Ang tigas ng ulo mo. 'Di ba? May mga ganun tayong naririnig. So, maging malinaw sa atin na kapag ka conviction, kino-correct niya yung mali mong ginawa. Pag condemnation naman, sinisira yung character mo na ikaw ay walang kwentang tao, hindi ka nagagaling, hindi ka na makakaalis sa addiction, wala ka ng pag-asa. Parang nagbibigay siya sa iyo ng ng fear, nagbibigay siya sa iyo ng hopelessness. Pero pag conviction naman, kino-correct ka niya, hinaharap ka muli sa Panginoon at binibigyan ka ng hope na kayang mabago. Kayang may hope, there is hope. So in conviction, there is hope. In condemnation, hopelessness naman ang bigay niya. Last one, last one. God restores what is ruined. Pwede bang i-chat natin sa chat box natin? God is God. Jesus is God of redemption. Jesus is God of redemption. Yeah. Sabi dito sa Amos 9 verse 11, in that day I will restore David's fallen shelter, I will repair its broken wall and restore its ruins, and will rebuild it as it used to be. Amen. So makita natin yan, the book of Hosea, makita natin sa kwento ni Moses, si Noah, and all stories from the Bible that God is really a God of redemption, God of restoration. Even after judgment, ang laging promise lagi talaga ng Panginoon is restoration. And mababasa natin yan dun sa Amos chapter 9, yung sa pahuling part, na magkakaroon daw ng restoration dun sa Tabernacle of David, which is basically yung Tabernacle of David is yung kingdom ni David, which is yung Israel, and also talks about his lineage o yung lahi niya, isire-restore daw niya. And if you all know, si Jesus nagmula siya sa lineage ni David, sa lahi ni David. Kaya nga parang even the restoration of the tabernacle of David also points to Jesus. Ibig sabihin, lahat talaga from Old Testament, nakatungkol din talaga siya kay Jesus Christ. Kahit hindi pa siya doon buhay, hindi pa siya pinapakita. Everything points back to Jesus. Amen? So, sabi dito, let's read in. So, He is God that restores. Amen? Yun talaga ang kanyang character. He is a God that restore. Sinabi dito sa 2 Corinthians 5 verse 17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napapalitan na ng bago. And then you can see, yun talaga ang character ni Jesus ng God, yun talaga ang character ni Lord.
that He is God of restoration. Even dito sa 2 Corinthians 5:17, makikita natin yung dati nating patay na espiritu, yung dati nating patay na pamumuhay, yung dati nating patay na pagkatao, everything will be restored when we are one with our Lord Jesus Christ. So God is not only God of creation, but also God is a God who restore what is broken and redeem those who are lost and condemned. Sino dito ang naniniwala na siya ay ginawa ng Lord? Amen. Amen. Yung mga nagsasabing sila ay galing sa unggoy, eh di sila galing sila sa unggoy. Ay ako, naniniwala ako, galing ako sa Diyos. Yan, ginawa tayo ng Panginoon. So, God is God of He is a creator. Siya ang gumawa. And alam nyo, even in this life, even sa mundong ito, ang tao talaga din na kayang gumawa o umayos dun sa isang bagay is usually yung taong originally gumawa nun. Gets nyo? For example, ako, gumawa ako ng isang electric fan. Kung masira siya, usually, ang una ding makakapag-ayos sa kanya, una ring makakagawa sa kanya, is yung taong nag-create doon. The same way, kuwari ako ay gumagawa ng sasakyan. Kapag ka nagka-problema yung sasakyan, alam ko rin kung paano siya ayusin. And it is the same thing with our life, sa ating pamumuhay na sometimes mafe-feel natin na ba't ga ako'y ganito? Ba't ganito ang aking ugali? Hindi ka nagsasawa ang Lord sa akin. Ang tigas ng ulo ko, kahit ako'y alam mo yun, parang sometimes nananawa ka na rin sa sarili mo eh. Sometimes parang naano ka na rin sa sarili mo na ba't kaya ganito ako? Para ba akong may sira? Pero alam nyo, lumapit ka dun sa creator na gumawa sa'yo. 'Di ba? Sometimes kasi yung ibang tao lagi nilang iniisip. Actually, narinig ko na to multiple times sa ibang tao na hindi muna ako sisimba, ayusin ko muna ang sarili ko. O hindi muna ako lalapit sa Lord, ayusin ko muna ang sarili ko. Or ang dumi-dumi ko, hindi muna ako lalapit sa Lord. Sometimes we may feel na ganon and yun yung tamang approach. Pero mali siya eh. Kasi parang pupunta ka ba sa ano, sabihin mo ba, hindi muna ako magpapacar wash, gawa ng ano, ang dumi-dumi ko pa. Yun yung in my mind, it doesn't make sense. Kasi kaya ka nga pupunta sa creator mo eh. Kaya ka nga lalapit sa kanya eh kasi gusto mo magpaayos. Kaya ka nga lalapit sa kanya is para maayos kung ano yung sira. If you can fix your life, if kaya mong ayusin yung buhay mo, and then you don't need God. Tama ba? If you can fix your life, if you can kaya mong i-fulfill yung sarili mo, if you are self-sufficient, kung kaya mong i-sustain yung sarili mo, then you don't need God. But the reality is all of us, lahat tayo broken eh. Lahat tayo may void sa heart natin na kahit parang everything is hindi sapat. Lahat ng bagay hindi sumasapat sa'yo. Lahat ng bagay is parang kulang. Lahat ng bagay is parang alam mo yun, laging may void sa heart mo and we are all broken. Lahat tayo ay wala sa ating perpekto. Kaya nga, all of us, ang message talaga ng Bible, if you can read the whole Bible, ang makikita talaga natin is a picture of men na wala silang kakayanan, na mga weak, may hina, makasalanan, madudumi, and the message of God's redemption na although ganan kayo, I love you. I sacrifice myself for you. And yung sinasabi ng Panginoon na hindi mo kailangang ayusin yung sarili mo, come to me and I will fix you. Minsan iniisip natin, magpapahinga muna ako tsaka ako lalapit sa Lord. Sinabi niya, come to me and I will give you rest. Sometimes sabihin mo, pagagalingin ko muna yung sarili ko bago ako lumapit sa Lord. But God's message, God said that I am your great healer. Sometimes sasabihin mo muna sa sarili mo, ililigtas ko muna yung sarili ko. Pero God said in His Word that there is no other way for salvation other than Jesus Christ. Parang it is a message na all of us, hindi natin kayang i-sustain yung ating mga sarili. All of us is broken. Lahat tayo may pagkakamali, lahat tayo nagkasala, lahat tayo kulang. But the good news is, God says in 2 Corinthians that He is sufficient. His grace is sufficient for all of us. Amen? Ang minsan kasi iniisip natin na parang nahihiya kang lumapit sa Panginoon. Kagaya din ng sinunod ko kanina. Ang Panginoon, God sees you. Kahit hindi mo yun sabihin, kahit itago mo yung isang bagay, alam ng Panginoon kung nakikita ka ng Panginoon. Pero when God looks at you, pag tinitingnan ka ng Panginoon, sometimes, yun kasing naturo sa akin eh, na pagka ako sumimba, masusunog ako, gawa ng ang dami ko na nagawang kasalanan.
that is the picture of God in my mind nung hindi ko pa siya kilala. Pero alam niyo ba, when God looks at you, hindi siya nagagalit sa iyo dahil sa nagawa mong kasalanan. Para siyang isang magulang na nakikita niyo yung anak niya na madumi. Kapag ka nakita niyo yung anak niya na madumi, lumalapit siya para dun sa anak niya, para linisin yung anak niya, para ayusin yung anak niya. And yun yung prayer ko talaga na makita ng bawat isa sa atin na si God, hindi siya Diyos na galit, but He is a God who cares. Amen? Pwede bang i-chat natin yan? God cares for me. Sometimes parang lagi nating iniisip na ang Diyos ay galit sa'yo, ang Diyos ay huhusgahan ka, ang Diyos ganito, ang Diyos ganito. Pero alam niyo masasabi ko, God is a gracious God. God is a merciful God. He is a God who can restore what is broken. He is a God na kayang ayusin kung ano yung sira sa buhay mo. Even your relationship, yung dati mong passion sa paglilingkod sa Panginoon, yung heart mo, sometimes hindi naman kailangan nating maging perpekto bago lumapit sa Panginoon. Come as you are. Lagi yun ang message ng Lord. Come as you are. Come to Jesus and siya yung bahala. Amen. So I would like to end with this message. Sometimes, feel natin na na kaya natin, na kaya nating iligtas ang ating sarili sa pamagitan ng ating mga buting gawa, sa pamagitan ng mga religion natin, sa pamagitan ng kabutihan mo. Sometimes we feel na kaya mong ayusin yung buhay mo sa pamagitan ng sa pamagitan ng pagiging mabuting tao. Sometimes feeling mo kaya mo maging successful sa buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga koneksyon, sa pamamagitan ng pag-work hard. Pero alam nyo ba, isa sa mga natutunan ko and God's parang message for me is yung buhay natin, hindi siya meant para mabuhay ka lang mag-isa. God created you and God made you na hindi para buhatin lahat ng problema sa buhay. Hindi lahat ng problema mo ay dapat solohin mo. God says na He will give you a friend. Sabi niya, He will send a friend. He will send a helper. He will send a comforter, which is the Holy Spirit. And lahat ng nangyayari sa buhay natin dapat, hindi siya, you are not meant to carry it all. Hindi ikaw yung magbubuhat ng lahat ng to. Hindi ikaw lahat ng mag-aano ng buhay mo. Because God is there to help you. Kailangan mo lang lumapit sa Kanya. Sometimes kasi meron tayong pride bilang mga tao na parang meron tayong pride na lumapit sa Panginoon. Nahihiya ka kasi hindi pa ako ganito, hindi pa ako ganan, parang wala kang may pagmamalaki. Pero all of us naman lahat tayo all of us are weak, all of us are may pagkakamali, lahat sa atin ay in need. All of us needs Jesus Christ in our life. Amen. And if you are someone na off script na to, wala na to sa plano ng mga notes ko. Pero if you are someone who is looking for love, if you are someone who is looking for, ayun, parang iniisip mo, baka time na para bumalik ako sa Panginoon. Baka time na to para mas makilala ko siya o makilala si Lord ng hindi lang base sa sinasabi ng ibang tao, kundi personally na makilala ko talaga siya, then it is your time. Huwag ka na maghintay na siguro makasunday tsaka ako magpe-pray. Siguro makasunday tsaka na ako babalik sa Panginoon. Pero you need God and God is waiting for you. You need God and God is waiting for you to come to Him. Yung shame mo, itago mo muna yan. Yung guilt mo, itago mo muna yan. Yung kapaguran mo, itago mo muna yan. Iset aside mo muna lahat ng mga agendas mo sa sarili mo. Iset aside mo muna yung shame mo, yung guilt mo, yung hiya mo, yung kung ano man yung bumabalot sa iyo ngayon. And acknowledge in your life and in yourself na hindi ko kaya, but God, I need you. God, I need you. At alam niyo ito ang sasabihin ko sa inyo na every time that you come to God, God is already waiting for you. God is already waiting for you. So yun, praise God. I hope na natuto tayo. Medyo napahaba lang yung message ko pero I believe na all those words that I shared, lahat ng napag-aralan natin, I pray and I hope na it brings life, it brings hope, and it brings encouragement to all of you. And naniniwala ako in my faith na all those words has been planted in all of yours heart. Amen.
Amen, amen. Amen. Praise God, praise God. So, yun po, bago tayo maghiwa-hiwalay, salamat sa inyong mga buhay. Thank you for joining. And salamat sa pag-join sa araw na to. I know that this is not an accident na nakasama namin kayo. Pero tayo muna ay mag-picture bago tayo maghiwa-hiwalay. Sige, open natin ang ating camera. Tapos tayo ay mag-picture lang na mabilis. Yung iba magkakasama sila sa ano ngayon. Nasaan si Candy? Wow. Gutom na ako. Picture tayo. Open tayo ng camera. 1, 2, 3. Walang camera si Kimi. 1, 2, 3. Thank you. Salamat po sa inyong lahat. Thank you for joining. Nakatapos na tayo. Patatlong book na natin to. Praise God. And konting tumbling pa. Carl, thank you. Thank you, Mark. Ate Rosnel. Thank you Bye. po. Thank Thank you, you, brother. thank you. Thank you. Thank you sa inyo. Ingat kayo. Bye-bye. Bye-bye, Mark.